Okay. And hello, we are live. Hi, everybody. All right. Okay. Good evening because it's 11 na here sa UAE, and maybe good morning, good afternoon to anyone and everyone wherever you guys are tuning in from. Si Jed po ito, nagbabalik sa radyo. Welcome, Jed. Welcome, welcome. Okay, eto lang. Here's one thing. Imagine earning from your laptop while watching sunset in the beautiful country of Cyprus, or maybe grabbing a cup of coffee in UK. Just imagine. What if income didn't require a fixed location anymore? O 'di ba ang sarap, ang ganda sanang pakinggan, 'di ba? Okay, so pero ngayon, I won't be alone because I'll be joined by these two amazing ladies, mga magagayon, mga uragon, Mga uragon. urago. Ayan, ito na ang lawing magsalita. Itagabos. Oo, Yes. So, they are my business partners, my global business partners from all the way from Cyprus and United Kingdom. So let's start with Ate Liz. Manay Liz, take it away. Say Yes. something about yourself. Yes. Hi, Jed. Grabe ang energy mo. Talagang Oo. Kaya nga eh. So, ang marhay na banggi po sa Indogabos. So, ako po ay Bicolana din, mga daragang magayon, katulad ni Jed at ni Susan. So, nurse po ako by profession but living now here in United Kingdom for more than 23, going 24 years. So, haloy-haloy na. So, siguro sa edad, makakount na sa edad. So, yes, living with my husband in here. So, yes. So, San, it's your turn now. Okay. Thank you, Liz. Thank you, Jed. Good evening. Maray na Aldo, kung mga taga-Rinconada, kanamo. Sa mga kapamilya ko. Good evening. Good morning siguro sa anywhere in the world. Anyway, Kalispera, Stinky Pro, Kirsten Elada. Dito sa amin pati yung parehas kami ng language ng Greek. I see. Ganda. I'm Susan, taga Nabwa po ako. Living in Cyprus for almost 3 decades now. Oh, haloy na rin pala. Oo. Patagalan ba to? A wife with 2 grown-up boys. Naging 12 years akong naging employee din at saka former business owner din ako. And then 1 year na in this business, more than a year. And after half a year, full-time na dito. Oh, wow. Ito po. Wala na yung part-time. Wala na part-time. Yes. Ako din pala, no? Hindi ako nag-introduce ng sarili ko. Okay. So, ako din naman po ay, buong Bicolana rin. Both parents are talagang, hailed from Bao, Camarines Sur. Yun nga lang, bata pa ako, as in, maliit pa talaga, ay nanirahan na kami sa Laguna. Kaya, lawi magsalita ng Bicol, but I can understand completely. Dahil malaki ang pamilya, tuloy-tuloy ang pagsasalita ng Bicol. So yes, talagang okay, Bicolana ini. And yeah, I am a former restaurant owner. And I've been in this business for a while now, and before it was just a plan B. Now it is my plan A and my only plan. And yeah, with God's graces, eto na full time na ako dito. So yes. Congratulations, Jed. Congratulations. Yes. And today, actually, ang topic namin is actually building our dream life. Kasi we all have our dreams naman talaga. And not just the dream, but the dream life itself. Okay. And for us to be able to get to that, I am happy, I'm grateful that we are blessed with the means right now.
na marating natin yung dream life na yon. And of course, hindi naman yan madali. That's why, eto, pag-uusapan natin and sa mga nanonood sa atin, that what made us say yes to this opportunity, and we're gonna start it with Manay Liz. So what made you say yes to this opportunity? Yes, Jed. Thank you. Ito ang ganda nito rin kasi at least naman so many makaka-relate talaga sa story. Siguro sa story natin. We came from different background, di ba? I'm nurse by profession. Si Jed naman is engineer by profession as well. Si Ate Susan, business owner na siya dati, di ba? But why I said yes to this opportunity, especially the online, right? Not even if I feel scary at first. Unang-una yan is that I've been working as a nurse for how many years now? More than 30 sa Pilipinas, sa UAE, sa Dubai, and then here sa UK going 24. But I work as well in Dubai, UAE for 4 years, and also in the Philippines. So count my that age, then you know how old am I now. Pero why I said yes? Even if I love nursing profession, it's really caring for the sick patient. Pero it's really tiring now. See, I work long days from 7 o'clock and then from 7:30. Good enough for today. I finish early, early 6 o'clock kasi I was just doing pre-assessment. So nakakapagod na talaga, Jed. So at times, I've seen this opportunity before, but just I ignore it. Kasi sabi ko, okay pa naman. Pero there was really come a point na yung galing ako sa duty, talagang super pagod. Sabi ko, Diyos ko, die. Then I ask myself, ganito na lang ba until my age of 67 retirement? And sabi ko, hindi kaya. We're not getting any younger, di ba? Pag nagagurat kita, mga nag-iiba naman, i-evolve. And then yung so sabi ko, I was scared, pero sabi ko, kung wala man akong gigibuhon, may stuck up man ako, di ba? I will be stuck. Yes, I love my profession, but you have to look after yourself as well. And then, ito lang masasabi ko, akala ko nga din siguro may age lang kasi sabi ko, syempre, libedo 50 na. Pero kahit yung mga millennials, they feel tired as well. Pagod na sila kasi iba yung pressure. Kuminsan kulang kami sa staff, tapos yung pressure din sa yung mga, di ba, walang mga beds, tapos ganyan dito, mga pull out and everything. So sabi ko, I need to do something. And I said to this opportunity, kasi yun nga ang sinasabi na when I have to look, di ba? Tayo naman, di ba? Sinigurado ko muna yung papasukin ko is talagang totoo. Di ba? Yung talagang legit na to. So, sabi ko nga din, scared. Ang dami kong scared kasi ang dami ko, this is really out of my comfort zone, out of the blue. Ibang-iba. Hindi ako ganito. But somehow, sinasabi ko rin deep inside, sabi ko nga yung sinasabi na merong dumarating sa buhay natin na yung turning point talaga. The turning point na I need to do something. Kasi kung hindi, if you're happy with your what you are now, okay lang, di ba? So, pero kung hindi naman, you do something. So, yun ang talagang nagpaano sa akin. Kahit takot man ako, sabi ko, sige na, siguro naman dito nga, may matutunan ako, and then nakita ko rin yung community. And look at us now, di ba? Yes, wala na tayo. Pero hindi man kita magkakirita, hindi man kita magkamiridbed, di ba? But because of this business, nagkasararo kita. Us together. Yeah, so, and then, we became like a family. Tingnan mo, ilan kita, other part of the world, UAE, right? Cyprus, magkataning lang kita kapit ba, UK, pero iba pa rin. So, yun lang ang ko na something really na I said yes, it's really more yung for myself, for my family. So, that's the reason why takot man ako, sabi ko, sige lang. Kasi, yun. Yeah. So, yan ang sa Kuya Jed, di ba? So true. So true talaga yan. At dahil naman dyan, si Ate Sue naman tayo. Okay, Ate. So, how was finding this opportunity change your lifestyle? I love your lifestyle, by the way. Itong opportunity na to, sana, noon ko pa to nahanap.
Totoo. 'Di ba? Totoo. Nagregret ako na noong pandemic may nag-offer na sa akin nitong business na 'to. Wow, tagal Pero na. kasalukuyan yung mga anak ko nag-aaral sila, nasa universities sila. So sabi ko, magdadalawang trabaho ako. Hindi ko siya pinasok, nagdalawa akong trabaho kasi that time nagsarado na yung business ko, nahirapan talaga ako. Kaya ngayong nakita ko na tong opportunity na to, nako, grinab ko na talaga. Nung sumali ko dito, nung makita ko si Jed, my awesome mentor. Anyway. Nung makita ko yan, Lisa, sabi ko, alam mo, ito yung kapatid nung kaibigan ko dati sa college kami. Kasi sa Laguna na ako nag-college. So, ay, naku, napaiba na tuloy yung istorya natin. Anyway, it's part of our, Yes, that is part of the story. Yeah, okay lang. nakita ko siya, inaano ko talaga siya, Liz. Pinalaw, in-stock. Pinafollow ko siya. Sabi ko, ano kayang ginagawa nito? Pero may iba siyang ginagawa, restaurant. May iba siyang ginagawa. Sabi ko, nag-message ako sa kanya, kumusta ka? Ako yung ganito, ako yung sis, natatandaan mo pa ako. Kasi nung that time na yun, maliit pa yan, naka-uniform yan nung makikita ko. Bata pa yan. Nene yan sa Kasi ganito Then pala. sabi ko, nag-ano talaga ako, Liz, sabi ko, hindi po pwede, kailangan. At saka, 12 years akong naging employee, 12 years din akong naging business owner. Hindi pa sapat yun, mid-age pa lang ako, nag-a-apply ako kung saan-saan, sabi nila. Kailangan namin ng degree. Hindi naman ako degree holder. Maano ka, mapuput down ka na mag-a-apply ka kung ano. Tapos yung edad mo, kinukumpare na nila sa mga newly graduate na mga may degree sila. Hindi ako kukunin, syempre. Ngayon, talagang grinab ko kaagad tong opportunity na to para ituloy ko ang aking pursuit to my passion for travel. Yes. She's Talagang a fan gusto ko of siyang ituloy na pagpaaral ko na yung mga anak ko. Ayoko nang namamasukan pa rin ako mahirap, lalo na yung galing ako na ako yung kumbaga sa ako yung boss, tapos balik ako sa meron akong boss. Parang hindi ko na yun matake. Sabi ko, ito na ang hinahanap ko. Talagang itutuloy ko na to. Alam mo, hindi ako, si Jed ang makakapagsabi. Ito sa mga walang mga sa computer or hindi sila mga tech savvy. Ito, dito. Ako nagsimula ako nang wala akong alam. Ang alam ko lang noon, yung program ng aking money transfer. Wala nang iba. Talagang zero ako. Totoo. So, yes, Jed, hindi ako nahihiya. Talagang totoo ang sinasabi ko na wala akong alam. Sabi ko, Jed, kung wala ka, parang mahirapan talaga ako. Pero talaga, may community tayo. Ito may Zoom meeting tayo. Lahat na parang kung baga sa Liz, inaano na lang sa'yo, yung susubo na lang sa'yo. Nasa atin na. Nandyan na. Mag-ano ka ng training, nandyan na. So, Tama. ito yung opportunity na anuhan ko na sabi ko sa sarili ko, hindi na ulit ako hanggang sa tumanda ako, hindi na ako hanggang sa retirement age ko, hindi na ako mamamasukan na may boss ako. Ako na ang boss. Yes, parang gusto kong sabihin amen, no? Hindi. Pag galing ka ng ikaw, Jed, yung boss ng restaurant mo, pag namasukan ka, iba na ang feelings mo. Sigurado yan. Kasi utos-utusan ka. May may boss ka eh. Parang hindi naman sa parang manliliit ka sa sarili mo na bakit ako nandito ulit? Na galing ka na doon. Sabi ko sana lahat ng tama. Yun yung ang ko sa sarili ko na
sabi ko, ay nako, hindi na ulit ako magkakaroon ng boss. Ako na ang boss sa sarili ko. Ikaw na ang boss and we are the boss. So, ating kagandahan, di ba, Jed, na ito naman, dito sa business na to, masipag ka lang, sabi nga nila, coachable. Yes. You don't Yes. have a degree. Kasi tayo naman din, di ba? Hindi naman yun sa degree. It's really how, kahit wala kang tinapos, kung talagang meron kang ambition, Yes. meron kang dream, Ako, wala akong alam sa kaya yun. Ito ang kagandahan nito, yung magsabi, you don't need to be tech savvy, hindi mo kailangan Yes. sabi, basta nga marunong ka lang yung gusto mong matuto. Coachable. Then, yes, gusto mong matuto, matututunan. Mahirap man sa umpisa, pero yung journey, itong kagandahan nito, the journey that you have, di ba, sabi mo nga, sana, yung journey natin, hindi matatawaran. Even yung mga outlook sa buhay, outlook sa Yes. buhay ngayon, it has really changed. Yung mindset ko, medyo ano pa man, pero parang mas lumalawak, you are more appreciative nung ano yung nasa paligid mo, regardless na kung ano pa man. So, yun ang kagandahan. Kasi yung lifestyle naman natin, di ba, is we evolve our lifestyle accordingly naman kung yung anong ang input mo rin sa buhay mo. Yung, di ba? Yeah. And to be honest rin ito, saludo nga ako ngayon. First time nating mag-met, Anang San. And then si Jed nga nakilala ko din siya through ano yan. And then sabi ko nga kay Jed, sabi ko naman paampon, sabi ko kasi sabi ko, yes, oo, kasi sino naman ang diba? Sino naman hindi maging successful? Kasi yung successful naman natin is hindi naman lang para sa atin yun, di ba? It evolves with our family. So yun ang kagandahan dito. And ang kagandahan din is you help others. Kasi and the Yes. blessing will go more. Di ba? Yes. So Yes. yun. Mission first, commission. That, so yeah, that's it. Yun, sinabi mo yun. Very well said, mga ate ko. O, ayun, nawala siya bigla. Oh. So, ayun. Yeah, sa akin din, kasi sabi ko nga, I have worn 3 different hats already in my life. Parang, sige, nasa 40s pa lang naman ako. But then, I have been an employee for 15 years. To be honest, feeling ko accomplished na ako on that particular phase of my life kasi I started from really yung position dito sa UAE na secretary. Lagi ka lang mag-start ng secretary, and then I evolved and I got promoted every single year and ganyan hanggang sa naging manager na ako for how many years now, for a decade. And so I feel accomplished already, and getting a decent salary, ang sarap sa pakiramdam, nakakatulong ka na. But then again, the responsibility, the more na mataas ang position mo, the more na mabigat The ang more responsibilities, yeah. And sometimes yung may isip mo na it's not even worth it. Diba? Kasi kinakain na yung buhay mo eh. Wala na natitira. Kumbaga, kasi kailangan mong maging kailangan nandun ka, kailangan yon. And then so I ventured into something else. Kasi sabi ko, sige, bata pa, sige, pasukin natin nga, sige, okay, sige, may life saving, sige, lagay natin nga, mag-business tayo, palakasan lang naman ang loob sa buhay eh, right? Yeah. So, subo kami, okay, then, okay, masaya, may sarili akong business, tas dito pa, diba? Another accomplishment. For me, I'm grateful, another accomplishment, ang dami ko natutunan, and so many things happened for these past few years. But then again, na-realize ko, hey, teka, mas matindi pala. Mas matindi yung responsibility. So, again, having a traditional business is compared to our online and digital business right now, you cannot unsee the difference. Yun ang masasabi ko. So, this opportunity really changed actually yung lifestyle na eh. Because kapag empleyado ka, may nakahawak sa'yo. Kapag Yes. owner ka naman, na hindi ka naman yung malakihang business owner, ikaw mismo, itatali mo yung sarili mo sa negosyo for it to succeed. Diba? So, ganun din. Ngayon, pero kapag online business, you have all the freedom in the world. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan. You can do other stuff, other things na hindi mo na nagagawa noon. You'll have that kind of freedom na gumalaw, umalis, gawin ng mga bagay-bagay without, the fear of
losing an income. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan dito. So yeah, marami nang nabago ang negosyong ito in a global scale. So we are just lucky enough, we are just blessed enough na kami rin nakita namin yung opportunity na ito, and we can't wait, actually we can't wait to really, get to that point na talagang okay, hayahay na ang buhay nating lahat. Yes. Yes. And ayan, ito may question lang ako sa inyo. Sino sa inyo ang nag-check na ng, halimbawa, nag-check ng dashboard or ng platform natin ng nakapajama? Always. Ate, every Oo morning. naman. May Oo, picture pa nga tayo. ako with my dog sa on the bed. So yes, ganun siya. So tinitingnan namin, nag-check namin ang business namin while on pajamas. So, imagine that flexibility. Diba? Okay, and you cannot do that kung empleyado ka, and you cannot do that kung business owner ka na talagang kailangan ka physically doon. Alright, sino naman dito yung nakapag-work na on their laptop sa beach? Ako. Lahat ko na yata kape. Sa ano lang, hindi naman talaga, kasi ayoko na ng dagat. Alam mo na tayo mga Pilipino, dun lang sa mga Mga resort. Ayun, mga resort. Mga resort, yes. Kagandahan So, yeah, meaning, ang business natin, nadadala natin kahit saan. Even in the airport, di ba? Yes, even in the airport, anywhere. So, this is how flexible it is. That's why I asked them. Okay, so moving on. Ito naman, sino ang sasagot nito? What was your biggest doubt before starting? And what changed your mind? Sino ba? Ako, yung biggest doubt ko really is yung sa sarili ko. Because di ba yung confidence ko sa sarili ko, I'm not really a confident person. Sabi nga nila I think it's yung mga tao lang sa paligid ko nagsasabi na I'm confident, pero I myself, I don't feel myself confident. So, and then siguro na rin yung isa pang doubt ko rin is that yung sabi ko nga, kaya ko ba to? Kasi syempre nga out of my comfort zone, sabi ko nga nila. So, ang self-doubt, I think one of the hindrance din talaga sa success ng mga tao is yung walang tiwala sa sarili, di ba? So I think that's the one really that somehow you need to overcome. Kasi actually nung bago ako, Diyos ko dahil, sabi ko hirap ako. Kahit, di ba sinasabi nila, because our business is really more of attraction marketing, right? Yun nga sinasabi, attraction marketing. And then you see Susan, sabi mo kanina na ang nakita mo si Jed, she's just really posting. And you become curious. Yun ang sinasabi, you become curious. Ano bang pinagagawa nito ni Jed, di ba? Curious ka. So this is one thing sinasabi nga nila na you just need to be you. You just need to be the real you. Kasi dun nga yung curiosity, di ba? Lalo na ngayon. Yung sa akin din, sabi ko, ang ano ko lang doon yung doubt ko, kaya ko ba yun? Sabi ko, kaya ko ba yun? Kasi, di ba magla-live? Ikaw, sabi ko, ako dati nung live ako, hirap akong hawakan kong telepono ko para sabihin kong mag-live. Pero, oo, ang doubt ko doon. Pero galing din tayo dyan din. Pero sinasabi nila, you don't need to be perfect. Yun ang naano ko lang. Yes. You don't need to be perfect. You just need to be you. Kahit na mali ka man, sige lang. Kasi wala namang perfectong tao. So somehow, ini-instill ko pa rin yan sa sarili ko. So I'm still in that process, diba? So yung learning naman, yung mga learning natin, yung mga journey natin it's different. Sabi, di ba? Iba-ibang mga journey natin. Pero so, yun talaga ang sa akin, Jed, na yung sabi ko, yung doubt ko, yung self-confidence ko sa sarili ko ba, na kaya ko ba to? So sabi ko, magiging successful ba ako? So, parang ganoon. So, ang dami. So, it's more of that, ang dami. Oo, ang dami din talaga, di ba? Tapos, ano sasabihin ng mga kaibigan ko, parang ganoon, ang family ko. Isa yan. O sasabihin ng pamilya ko. Kasi, actually, sometimes maybe hindi man sila nagtatanong, pero nafe-feel ko yun. Sasabihin nila, wala naman ngayang anak yan si Lisa at si Harry, meron naman ngayang negosyo sa Pilipinas. Okay naman ang trabaho. Bakit pa pinasok ang online na negosyo? Di ba? So that is something na din sa'yo. Pero,
ako na alam kong sa sarili ko, hindi ko naman kailangan yung ayoko ng magarbong ano, hindi naman yung sinasabing luxury what. I just Mm. really want a stress-free life. That's simple. Yes. Yes. Stress-free life na I don't need to think, saan ko ba 'to kukunin? Kasi we need to be honest, right? Yung pera kailangan natin. Kasi Yes. paano tayo Never enough. may binabayaran tayong mortgage, meron tayong pagkain na anuhin. Ang Mm. sahod mo, ang sahod compared sa sahod ko ganito nagtaas. Pero will it sustain until my retirement age? Am I ready for my retirement age? Mm. I would say no, despite na meron na ring passive income. I myself would say no, 'di ba? Hindi ko naman gusto ko lang talaga yung stress-free na wala na akong kailangan isipin. Yung parang paggising ko, yes, pupunta ako dito, yes. Ay, yes. Parang gano'n. So, Mm. yes, meron, I can do that. So, parang Marian, kahit yung tumulong, 'di ba? Because at the back of my mind, it's not for me, pero para sa pamilya at para rin makatulong. And 'di ba, makatulong. So, that's one thing. So, yan ang aking self-doubt yan is really yung confidence. Lahat actually, kahit naman ako sabihin ng marami na, "Hindi, masyado kang confident na." Baka overconfidence na si Jed kasi parang Si lagi Jed. na akong nasa kahit noon pa man. Pero, to be honest, hindi rin. Meron nagsimula ako, may doubt at may doubt. Parang, ako ba, kaya ko talaga 'to? Parang, katulad ng sinabi mo. But then again, ma-o-overcome mo yan, Kasi kapag mas matimbang yung dahilan mo, wala, lahat yan, parang wala, magagawa mo lahat. Okay. Ako naman, Jed. Yes, ate. Ako naman, Jed, from the beginning, nag-doubt din ako na, totoo nga ba talaga tong online business na to or scam? Talagang dahil na-scam na ako ng twice. Talaga, yun ang doubt ko. Pero sabi ko, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Talagang, hindi ko alam kung ano ba tong business to? Basta, pasok na lang, sige. Kung ano, hindi ko talaga sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nga ba tong online business na to. Ang inaano ko lang, since na bata pa ako, talagang gusto ko ng business-minded na ako. Elementary pa lang ako, nagtitinda-tinda na ako ng ice candy. Marami akong naanuhan sa Bicol dahil hindi ang namin, hindi sa Uma ba yung tatay ko? Uma. Sa Uma. Kami naman din ate, hindi kami lang kami. Lumaki kami na may sa bukid, lumaki kami, nagpigiri kami. Naranasan ko na rin yung sinasabi ng traditional business. Pero ate, may sinabi ka na ano lang sa akin na gusto kong dugtugan na sabihin na maganda yun. Nawala natin. Pero may sinabi ka kasi kanina, ko Jed, may sinabi siya kanina na pick up ko. Kaso nawala na talaga tumatanda. Maganda. Alala mo yan mamaya. May sinabi ka talaga maganda. Pag sinabi ng business, talagang parang umaano sa ano ko yan, yung talagang since na maliit pa ako, gusto ko na talagang magkaroon ako ng maging business owner ako na ako yung magiging boss. Parang inaano ko na yun, sabi ko, hindi ko na-enjoy yung childhood ko dahil hanggang high school lang ako, tapos nung college na ako, nagpaampun na ako sa tiyahin ko para makapag-college ako, kaya napadpad na ako sa Laguna. So doon ko, simula noon, from then, nakapag-abroad ka agad ako. So talagang achiever ka ate, you have a big dream. Sobra. Oo, magaling si ate. Pero matindi grateful naman, so grateful. Hindi ate, nag-ano na yung sinabi mo. Kasi yung faith ko, hindi nawawala. Kahit bumaba uman ako, nandun pa rin. Ito lang Jed, na yung sinabi mo kanina na nag-ano ka nung, di ba nung kasi simula po lang, hindi mo alam, pero sabi mo, scam ba to? Pero yung big dream mo, hindi ka pa sigurado sa nung papasukin mo, pero sinunggaban mo pa rin. That is already a bold step na ginawa mo. Kasi somehow, yung guts mo na nagsasabi, this is something. Kahit din ako, nung to start with,
Mm. Nung nakatuko, sabi ko, Diyos ko. Actually, nung gusto ko mag-start ng business, si hubby ko, is not skeptical siya, pero I want to start big. Siya yung sabi sa akin na, tahimik ako noon. Tahimik ako. Kasi I want a change, pero siya parang nagda-doubt. Hindi naman kasi alam naman niya, pero tahimik ako for 2 days. Hindi ko, so napansin niya yun. Tapos yung parang nag-halfway. So sabi niya, sige kung ganyan, we start So nag-start ako sa isa. Gayon. Kasi dapat yun. Kasi ako sana yung yung Big time. Oo. Sabi niya. So, pero natuwa na rin ako kasi that is the way of him saying, siya, sige na. Kasi nakita niya ako. So, ganun din ate, di ba? Nung sabi ko, kahit ako din may mentor, hindi ko siya kilala, pero yun yung sana nga yun maintindihan kasi ewan ko, Jed, ewan ko din ate kung tayong mga Pilipino, marami tayong dreams, right? Marami tayong dreams. Pero ang problema sa atin, parang takot lagi tayong mag-take ng risk. Meron tayong sa parang kumbaga, itong na-realize ko. Kaya nung pagsabi mo, ate, may gusto akong inugtong. Kasi, gusto mo ng itong gusto mo. Pero you're not taking any action. So, di ba? Kaya kung minsan, somehow you will, na you are giving the opportunity, pero parang ayaw nila na sabi niya, you're not happy of your present situation, pero you're not doing anything. Pero yung sinabi mo kanina sa'yo, ate, malaking, alam mo yung, ngayon lang tayo nagkita, pero I admire you. Kayong dalawa ni Jen. Marami kang matutunan sa story of my life. No, I admire you. Kasi, di ba, kahit sinasabi mong scam, pero nakita mo si Jed, na curious ka. So somehow sabi mo, ay nako, that is something, the curiosity takes you to what you are now. And then sabi ko, kahit kanto, sige na, pasukin ko na. Kasi parang, sabi mo, nakita mo naman, di ba? So nakita mo na. Kasi pinanood mo, nakita mo si Jed na totoo, hindi ka yan. Pero ngayon, di ba? So you're enjoying, sabi mo nga. Ngayon, hindi ka part-time kasi So yun na, na-sidetrack tayo. Parang gusto ko lang kasi i-point yun, di ba? Ang ganda ng usapan, no? Kasi, hindi, tama naman kasi we are talking about the dream life naman na talaga. Ito naman talaga ang dream life natin eh. Paano natin mararating yung dream life na yun kung wala naman tayong gagawin Kung walang action. Yes. And just think of the people na mga successful na, kahit hindi dito sa industriya natin, kahit hindi dito sa business, yung mga big names na people, lahat naman ng yun eh. Kahit bakit sila naging successful? Because they took the action. When they found the opportunity, grinab nila yun. Ginawa nila. Itinawid nila hanggang sa makarating sila. So it's the same for all of us. Sa mga makakanood, sa mga nakikinig, it's the same. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, hindi natin to gusto, hindi natin gustong ganito lang. So definitely dapat may gawin ka. Because if you don't, you will be stay stuck here. Ganyan lang din. And mananatiling dream lang yung gusto mo. Yes. Okay. But gusto niyo pang marinig ako ng isang dream ko pa? Sige ate, go. Sige, go. Habang nagdadamo kami sa palayan ng ate ko, malayo yung airport namin, yung eroplano ay maliit na lang. Hanggang binabato ko na, bilisan mo na. Para matapos na tayo. Sabi ko, saglit lang, anong tinitingnan mo? Yung eroplanong dumadaan, sabi ko, one day, sasakay ako dyan. Ang bata mo pa noon, Lito. Oo, elementary grade. Hindi ko lang alam, grade 5 or ano. Kaya pag may dream, pag may dream talaga. Yes. So, yay, congratulations ate. So ngayon ito, dahil napag-uusapan natin kung ano yung dream life. Ito na ngayon. What does dream life actually mean to you now? So, tingin nyo ba? Ako na muna ang sumagot niyan. Sige na, ikaw na. Kasi medyo hindi pa naman ako going to retirement. Yung talagang freedom mo. Yung the best na may freedom ka to go anywhere you want, anytime. Wala kang boss. Yung freedom mo sa sarili mo, talagang siguro yun na ang pinakamaano, hindi
kaya ako nagpupursige na magkaroon ako ng business or magkaroon ako ng successful na life dahil lang kung para magkaroon ka ng maraming pera, no. Freedom. Gusto man nating tumutulong ako sa mga pamilya ko, pero yung walang magdidikta ba sa'yo? Kung saan mo gusto, anong gusto mo, magagawa mo. Tama ka dyan, te. So that is dream life. Yes. Diba? Oh. Yes, Ate, Manay, Liz, what about you? Naman, pareho tayo, be. It's freedom. It's not the luxury. Hindi naman ako, hindi ako, sabi ko kanina, hindi ako Maganda rin na meron, makatikim ka rin ng ano, pero yung freedom, so freedom na hindi ko naiisipin kung saan ko kukunin yung pang-travel ko. Freedom na yes. madagdagan ko yung yung help na iano ko sa kaibigan ko o sa pamilya ko. Freedom yung mas dadagdagan din yung inaano namin sa church namin kasi we do it pero kami yun parang na namin naming kapal na doon, di ba? Nung madagdagan man yun, yung freedom rin na you say no. Yun nga, you have the freedom to say no. No, Yes, I don't you have to learn. So you learn to say no. So it's not really the luxury. It's really more. Sabi ko kanina na it's really more yung stress-free life. Stress-free life. So parang sinasabi nga rin yan, hindi na nga work-life balance kasi wala nang yung work, kundi yung life balance na lang. So I really enjoy. Kasi ito yun ang sabi ko, even with me and my husband, mas gusto namin, lalo na si Habi, mas gusto niya nang umuwi talaga ng Pilipinas. Rather than traveling abroad, yan. Mas gusto niyang umuwi sa Pilipinas kasi to be with family, di ba? Pero sa kanya, mag-ano na tayo, explore. And then one good thing, sabi ko din, with this business kasi nga global, yan, twice na ako naka-attend ng convention. Yeah. In Rome because of the business. So parang business and pleasure. You're traveling and at the same time your business goes with you, di ba? Kaya so yun ang kaganahan. So that's the freedom na sasabihin mo, oh yes, sabi ko, di ba, na nag-enjoy ka, then nami-met mo, kaya di ba sabi ko, son, I'm encouraging you. Sana nga, in-encourage nila ako na pumunta nga din sa Ireland. Pero sabi ko, kulang na ayun, di ba? Kasi yung time. Talaga wala pa akong total freedom because I'm still working. So hindi ko pa makapunta doon kasi wala na akong leave kasi naka-flat na. Pupunta kami. Uwi kami sa Pilipinas sa March, magko-cruise kami sa October, pupunta sa Portugal, uwi ulit sa Pilipinas sa December. So wala na. Hindi ka na busy. Hindi busy ang travel mo. So sabi ko, kaya yung freedom na hindi mo na walang freedom na hindi na ako nang magpaalam sa boss ko na di ba? Yes. So freedom din talaga na you can do anything na you don't need to worry of others. Yeah. And one more thing, just to add up ate dyan. Nagta-travel ka, di ba? All these travel plans mo, hindi ka matatakot na you're losing income dahil nga nakastop ka, syempre, hindi ka magtatrabaho, so wala. Pero knowing na meron kang online business na kasama mo, na nagta-travel ka, alam mong merong gumagalaw, merong nagra-run. Yeah. Yes. So, what more, yung parang kapanatagan ang mararamdaman mo knowing that you still have something na magbibigay sa'yo ng income even if you are going somewhere or anywhere around the world, diba? Even just as a pleasure or as a business. So yeah, that's the good thing about having this online business. You can bring it anywhere. Okay, so ako naman, ano bang dream life para sa akin? What it actually means. So definitely hindi naman siya about mga fancy cars or mga mansion. Hindi naman siguro ganoon. Simple lang din. Gusto ko lang din na meron akong pondo dyan. Pondo dyan. Merong magpapasok, merong nagpapasok, may dumadating at may dumadating na income. Regardless if I'm working or not, yung kapanatagan na meron ka.
may lumapit man sa'yo, kamag-anak, pamilya, may emergency, meron kang mabubunot because let's face it, sa normal na sitwasyon, kung sakto-saktuhan lang ang sweldo mo, anong maitatabi mo? Yes, you can use your emergency fund for others, hindi sometimes nga 'di ba, pang sa inyo na hindi mo pa magagamit mo pa sa iba. So that's the reality of life. Sa normal na sa ordinaryong sitwasyon, pagkakataon. Pero kung may paraan para magkaroon ka ng something na secure, na alam mo meron kang pagkukunan, that is for me, that alone is dream life na for me. Na anytime, Kahit any moment, natutulog, yes, gustong kahit sabi niya, natutulog ka, may dumarating. yes, gusto mong pumunta somewhere, yes, okay, go ahead. Sige, walang pipigil sa'kin, meron akong mabubunot, meron akong pang-budget diyan. So yeah, those are just simple ano, para sa'kin simple pero mahirap siyang makamit. Oh, So, para makamit 'yun, kailangan mo may gawin. Ayun, babalik din tayo sa gano'n. babalik din Anyway, talaga. Puro action. puro action lang 'yun. So anyway, basically ang gusto lang naman namin, sabihin, just to summarize this up, hindi namin sinasabi na you have to quit your job today or tomorrow. Hindi, para lang mag-action ka, hindi. Hindi naman gano'n, eh. So it's just about, welcoming the idea na you can build something alongside your current situation. Okay, na hindi hindrance yung dahil nagtatrabaho ka sasabihin mo wala kang time or whatever excuses pa man yan kasi we can always come up with 1,000 excuses, 'di ba? Pero ayun, so at siyempre skills can be learned naman basta gusto mo, basta Teachable ka. nasa sa'yo kasi. And definitely yung confidence na ganito na yung confidence na natutunan namin, hindi naman 'to right away meron, eh, hindi. Natututunan siya na nage-gain siya through experiences. So, yun ang just to summarize the entire thing ng aming mga pinag-usapan. Okay, let's just have a little bit of fun. Okay, mag-rapid fire tayo. Fire fun ate. Mga ate ko, ready? Yan ka Okay. na naman. O, sino? Parang masaya. Okay. Go, action! Okay, in 3 seconds Okay, mga ate, coffee or tea? Tea. Parehas tea. Parehas. Bongga. Ano yan? Takot na sa mga caffeine. Okay. Ito naman. Laptop at home or laptop while traveling? Laptop while traveling. Anywhere. Okay, yes. Flexibility. Kahit saan. Basta may laptop. Okay. Ito masaya. First commission feeling in one word. Nung una niyong naka-receive ng commission. Oh. In one word. Paano mo siya explain? Parang na-excite ako. Ako, Parang masabi, yes, totoo ito, di ba? Yes. Oo, parang excited ka na, talaga ba? oo. Ako naman, parang, yes, yung kanina, totoo, validated sa akin na, eto na, nagsimula na. Yes, ganon ang Yes. pakiramdam. Ganon ang pakiramdam. Eto naman, so if your old self can see you now, mga bata pa naman kasi tayo eh. What would she Oo say? naman, yes. What would she say? Ate Liz, ka muna. Apart Kung from yung old self mo. taking that action. Yes, true. Ate Sue? Naku, ako. Anong sasabihin mo sa old self mo? Marami kasi akong naging marami akong experience sa buhay. Talagang ako to. Maybe you can say, Paano proud ako sa'yo. Paano ko ba maiano yun? Yung nasasabi Proud ako sa'yo. Sa dami ng naging experience ko sa buhay ko. Kinaya mo. Ang galing mo. Oo. Oh, ganon. Ngayon, so grateful na ako. Nice. Yes, correct. So, ayun lang. And yeah, I think that will sum up our discussion today. And sa mga
manonood, nanonood, makikinig, nakikinig, if you've been watching quietly or thinking, isa man sa amin, yan, nakikita nyo, isipin mo, maybe this could be me. Siyempre, I can say that that thought is not random. Okay? And as we always mentioned kanina, ilang beses namin nabanggit, you don't need to be techie, you don't need to have a huge following kasi isa yan sa mga iniisip lagi ng mga magsisimula na, wala naman akong followers, wala nga akong social media, Ako nga etc. sabi etc. sa akin, Jed, Yeah. sabi nga sa akin, daw ako, ay si Ate Wonder, kasi yung ko Liz, yung business page ko is Wonder with Susie. So ang ano nila sa akin dito, Ate Wonder, Ate Sue, sabi ko, Celebrity na siya sa Cyprus. Ate Liz, yes, celebrity na siya. daw ako, vlogger daw ako. Sabi ko, vlogger, pero business Ayun. online business pa. So, ayun, ang common namin sa amin lahat, we are building lives, yung dream lives namin, not because we are lucky. We are not. But because we are so willing to get to that. So just to end our conversation, and I thank you so much, ladies, for Thank you, joining Jed, for having me us today, too. Bongga. And if meron man, you guys, anyone, you can see our email address, our website. Connect to any one of us if you feel like this is you, naramdaman mo, okay, you wanted to know more about this. Don't hesitate. Reach out to us, connect to us, and yeah, we are more than happy and willing to help you out also and share this blessing. All right. So yes, Join Ate na Liz, kayo. Join us. join us. Oh, last words, Ate Manay Liz, to your followers. Yes, yun lang ang masasabi ko na if you have a dreams, kahit gaano man yan kaliit, gaano yan kalaki, all you just need to do is really take that action. Kasi sabi ko nga is wala naman dito sa online business natin, there's nothing to lose kasi nga you will be given an option naman. So just have a look of what we do. Nung kumpara sa'yo, then you go forward. Kung hindi naman, at least nakita nyo, and then if you think this is not for you, then you look for something na yung talagang magsuswak sa'yo. Pero we're just really giving you this opportunity kasi nga sabi, we have seen yung big potential ng business na to. So, and we just really wanted to share kasi who knows, this is also your opportunity as well to change your life for the better. That's true. Yes. Ate Sue? Ako naman. Anything to say to your followers, yung mga Wonder with Susie? sa mga nagsasabi na, ate, gusto ko rin makagaya sa'yo. Pero wala namang action sila. Hindi, masasabi ko dito sa business na to, kung hindi mo itatry, hindi mo makikita kung anong business na to. Yes. At pag nandun ka na sa loob, doon mo makikita. Wow. Hindi namin pwedeng i-explain in 20 minutes sa'yo kung ano tong business na to. Exactly. Parang ako din, kagaya ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talagang gusto kong mag-change yung way of life ko na namamasukan ka, may boss ka, wala kang freedom. Ay, gusto kong mabago. So, nag-take action ka agad ako. Yun ang ano ko. Kung wala ka namang gagawin, syempre walang mababago sa buhay natin. Yes, nothing changes if nothing changes. And with that, maraming salamat sa inyong lahat. And yeah, we hope to see you on our next episode. Next episode 1 pa lang. Episode. We will have more Have a episodes. lovely evening, ladies. Yes. Thank you. Thank you so much. God bless everybody. Bye. Bye. Wala pala yung ano natin.